Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po kayong muli. Sama-sama po tayong mag-devotion dito po sa ating programa. Si Jesus ay kasama. Let's start our day with an attitude of gratitude. Magalak po tayong lagi sa ating Panginoon at magpasalamat sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos para sa atin, sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Kristo Jesus. Hali po kayo at awitin po natin. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but a toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. To be happy in Jesus, but to trust and obey. Thank you, Lord, sa mensahe ng awit na ating narinig sa umagang ito. Ang subteam po natin para sa umagang ito ay The Principle of Open Windows, Open Heavens. Ang title po ng ating morning devotion ay pinamagatan ko pong Obedience, the Key to God's Blessings. Sa sandali pong ito, basahin po natin ang ating tekstong pagbabatayan na matatagpuan po sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 28, talatang 12. At ganito po ang sinasabi, "Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none." Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita.
Mayroon po akong napanood na palaro kung saan ang isang manlalaro ay bibigyan po ng napakaraming susi at susubukan niyang buksan ang mga pinto sa kanyang harapan. At isa sa mga pintong mabubuksan ay may premyo pong bahay o kotse. Sa loob lamang po ng 1 minuto, dapat mabuksan niya. Nakaka-excite, pero maliit ang tsansa. Pero napakasaya kapag natsambahan niya yung susi sa pintuan na naglalaman ng grand prize. Halimbawa po ng mga grand prize, bahay o kotse o kaya na may mga halagang milyon ng pera. Sa talata pong ating binasa, hindi po aasa ang bayan ng Diyos sa tsamba sapagkat si Yahweh mismo ang magbubukas ng pinto ng langit upang ibuhos ang ulan na sa kapanahunan na nangangahulugan pong masaganang pagpapala. Pagpapalain ang lahat ng kanilang gagawin. Yan po ang pangako sa bayang pinili. Mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus, ang Diyos na nakipagtipan sa kanyang bayang pinili, na siya ring Diyos na kumakalinga at nagmamahal sa atin, ay hindi po nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Hindi lamang po kotse o bahay o milyon na nauubos, nasisira ang pangako niyang pagpapala. Ano-ano po ba ang mga ito? Basahin po natin sa Deuteronomio 28:3 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ang sabi po, pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang inyong imbakan ng inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupang ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. At sa 12 nga po, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo. Kung susundin ninyo ng mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ang susi po ay ibinigay sa atin. Hindi po ito parang palaro na huhulaan ang susi o tsatsambahan ang susi at ang pintuan kung saan magmamatch. Sa verses 1-2 po ng Deuteronomio, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. At verse 14, huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo, huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Obedience, the key to God's blessings. And remember po, ang Diyos po ang mismong magbubukas ng mga pagpapalang inilaan niya para sa atin. Nakalaan po ang malawak na pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Hindi lamang po pera ang sukatan ng pagpapala. Ang inilaan niyang pagpapala ay hindi po maaagaw sa atin at hindi po rin niya ikatutuwa kung hindi natin matanggap ang pagpapala. Kaya po sinabi niya kung ano ang dapat nating gawin. Gamitin po natin ang susi, ang pagsunod sa kanyang kalooban. Huwag po tayong lilihis sa kaliwa o kanan. Huwag din po nating tatalikuran ang ating Diyos. At paghawakan natin, siya po mismo ang magbubukas ng pintuan ng mga pagpapalang hindi mabibilang
sa ating buhay. Kay buti ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa katiyakan na kaloob ninyo na kapag kami ay sumunod, Panginoon, mabubuksan ang lahat ng pagpapala na inilaan ninyo sa amin. Pinanghahawakan po namin ito, Panginoon. Salamat po sa inyong mensahe sa umagang ito. Dahil mayroon kaming kasiguruhan. Hindi katulad ito ng mga pansamantalang pagpapala, kundi ang iyong kaloob ay kabuuan, Panginoon. Ang sagot sa mga dalangin ng aming puso, na kung minsan patawarin ninyo kami, Panginoon, nakapokus kami sa mga salaping pagpapala, na hindi namin na ipagpapasalamat. Ano pa yung mga pagpapalang pinagkakaloob ninyo? Tulungan niyo po kaming gawing susi, Panginoon, ang pagiging masunurin sa iyong mga salita, sa iyong kalooban, upang walang maging hadlang sa pagbubukas, Panginoon, ng pinto ng langit, ng durungawan ng langit, sa aming mga dalangin. Hawakan po ninyo ang aming mga plano't pangarap. Ikaw ang may final say sa lahat ng ito, kung kaya't sa iyo lamang namin ipinagkakatiwala. Panginoon, sa sandaling ito, dinadalangin namin ang mga kapatid naming kasama ngayon na nagdi-devotion. Nasaan man po silang dako, ingatan niyo po sila at pagpalain ang mga gawa ng kanilang mga kamay, ang kanilang mga pamilya. Ang mga may karamdaman, Panginoon, hipuin po ninyo at pagalingin. Lord, dinadalangin namin ang buong mundo, kayo nawa ang maghari. Ang aming bansa, ikaw nawa ang patuloy naming kilalaning Diyos, wala na pong iba, upang dumaloy ang masaganang pagpapala. Samahan niyo po, Panginoon, ang aming mga pinuno at ingatan po sila. Gayon din kaming mga simpleng mamamayan. Ang iyong iglesia sa kabuuan, dumaloy ang pagmamahalan upang magdulot kami ng ngiti, Panginoon, sa iyong mga labi. Lord, dinadalangin din namin ang banta, Panginoon, ng mga kalamidad. Kilusan po ninyo at huwag nawa ninyong papangyarihin sa pangalan ni Jesus. Ang mga dumaranas ng matitinding pagsubok at kawalan ng pag-asa, ikaw nawa ang maramdaman nilang yumayakap sa kanilang buong sambahayan. Lord, dinadalangin namin ang mga nagdiriwang ng kaarawan. Ibuhos niyo po ang masaganang pagpapala sa kanilang buhay. Gayon din po ang nagsiselebrate ng anniversary ng kasal. Ingatan niyo po sila at pagpalain. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Again, happy birthday po sa lahat ng may birthday today at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Kung kayo po ay na-bless sa ating morning devotion, feel free po na i-share ang ating devotion o kaya naman po itag ang ating mga kaibigan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay nating masaya at puno ng pag-asa. Kita-kita po tayo ulit sa Webes. God bless po.